Good morning po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of James, chapter 1, verse 13 to 17. Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Dealing with temptations. At dito po sa verse na ito, makikita po natin na malinaw na ang tukso ay nagmumula po sa dyablo, at ang Diyos po ang pinanggagalingan naman ng lahat ng mabubuting bagay. At ang sabi ng Biblia, hindi siya nagbabago ni bahagya man lamang. At ang mga pagtukso, nangyayari po yan sa tao kapag siya ay napapatangay sa kanya pong mga pagnanasa at naitanim ito sa kanyang puso, nagbubunga ng kasalanan at humahantong sa kamatayan. Kaya maintindihan po natin sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6, ganito po talaga yung nangyari. Ano po? At makikita po natin ang nature of temptation. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nitong babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag mong kayong kakain sa anumang bunga kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Dito po makikita niyo po kung paano po nabuo yung unang kasalanan. At ang dyablo po ay pinagduda niya ang babae o si Eva na pagdudahan nito yung sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Pinagbawal nga ng Diyos na huwag silang kumain dun sa tree of knowledge of good and evil. Kasi ganun po ang nature ng temptation Gustong-gusto ng diablo na pagdudahan natin ang sinabi ng Diyos. Pagdudahan natin yung kanyang mga salita. Dahil kapag nagawa niya tayong pagdudahin sa kanya pong sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan, ay magdududa na rin tayo sa kabutihan ng Diyos. At ganun nga nangyari kay Eva, para bang naisip ni Eva na may pinagkakaitang Diyos sa kanila. At ginawa niya kainin yung pinagbabawal na bunga. So, paano po yun nabuo? So, dito makikita niyo po dito yung train of events. Unang-una po ay nag-desire si Eva. Nakita niya na masarap kainin. Desirable po yung bungang yun. At natukso siya dahil panggagalingan ito ng tinatawag na karunungan at pagiging katulad nila ang Diyos. So after she desired it, ay nagdesisyon siya. Kinain niya. Ang pagdidesisyon ko kasi natin sa buhay ay dapat ay pwede tayong magdesisyon lamang na sang-ayon sa salita ng Diyos. Pero po pagka tayo po ay nagdesisyon outside the Word of God, kasalanan po yun. At yun pong ginawa ni Eva. Pangatlo po ay nabuo po yung disobedience. Nagbunga po sa kamatayan yung kanilang ginawa. Kamatayan spiritually kasi na-separate po sila sa Diyos pagkatapos nilang gawin yun. Kasi po they act independently from God. Kumilos po sila ng hindi sang-ayon sa nais ng Diyos. So dito makikita niyo po itong mga bagay na ito ay ginawa ng diablo sa kanila para influensyahan silang magkasala. Hindi po mismo diablo po ang nagkasala dito, si Eva po at si Adan. At ganun po ang diablo. He can only influence you by lying to you. Yun po ang kanyang paraan ng pagtukso upang malayo po tayo sa kalooban ng Ama.
Ibang-iba po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 4 nung siya naman ay tuksuin ng dyablo. Makikita niyo po dito, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus. At sabi po dito sa Matthew chapter 4 verse 1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ang dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikaw ay itatagubilin, sa kanilang mga kamay ikaw ay aalalayan, nang sa mga batoy, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas ng bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Dito ibang-iba pong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi po katulad ni Eva na nagduda po sa salita ng Diyos. Dito po ay makikita natin na ginamit ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos to overcome every temptation. Siguro nagtatanong kayo, bakit salita ng Diyos? Kasi po alam ni Hesus na ang battlefield is in the mind. Ang totoong labanan po ay nasa isipan ng tao. Kaya ang pangharap po niya kay Satanas ay yung pong phrase na it is written, nasusulat. Nag-quote po siya mismo ng scriptures directly from the Word of God. Kasi alam po natin na ang salita ng Diyos hindi yan magbabago, hindi yan lilipas, magpakailanman yan ay mapisa. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, makapangyarihan, parang tabak na magkabila ang talim. At sa lahat ng pagtukso na ginawa ng dyablo sa ating Panginoong Hesus, makikita niyo po yung mga temptation na yan sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan daw po ang nagpapalayo sa tao mula sa pag-ibig ng Ama, ay ginawa ng diablong tuksuhin sa area na yan ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi siya nagtagumpay. Kasi malinaw sa ating Panginoong Hesus, alam niya na nasusulat na ang tao, ang tunay niyang pagkain ay ang salita ng Diyos. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, yun ang totoong espiritual na pagkain ng tao. Hindi sa tinapay lamang, kundi ang salita ng Diyos. Malinaw din sa Panginoong Hesus na man was created to worship God. Hindi tayo nilikha ng Diyos para sambahin ang mga bagay sa mundong ito, ang sanglibutan na ito. Kaya sinagot niya si Satanas na you worship the Lord your God. At malinaw din sa Panginoong Hesus na ang tao was created to obey God. Hindi dapat natin pangunahan ang Diyos. Kaya kahit sinasabi ng diablo na magpatihulog ka, actually nag-quote din ng verse ang diablo dyan from Psalm 91. No? Pero hindi yung ginawa ng Panginoong Hesus dahil malinaw sa Panginoong Hesus na ang sinasabi ng Panginoon ay huwag nating pangungunahan siya, huwag natin siyang susubukin. So, pwede naman pala na manatili ang tao in the blessing zone. Kung ito lang sana ang ginawa ng ating unang mga magulang, si Eva at si Adan, na natili sana sila sa lugar ng pagpapala. Salamat na lang, at dito po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, pwede pala nating pagtagumpayan ang mga pagtukso at pagsubok sa buhay. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang tayo daluyan ng pagpapala, manatili po tayo sa kanyang salita.